Malacanang, inatasan na ang Office of the Solicitor General na sila na ang magbigay ng komento patungkol sa petisyon ni Atty. Macalintal na i-declare na unconstitutional ang Republic Act 12232. Sa hindi po nakakaalam, ang Office of the Solicitor General ay sila po ang tagapagtanggol ng gobyerno. Ika nga, sila ang abogado ng gobyerno, lalo na pag kaso sa Korte Suprema ang pinag-uusapan. Hello mga kapobre, isang mapagpalang araw ng Lunes po sa ating lahat mga kapobre. Panibagong araw, panibagong biyaya, panibagong pag-asa, and of course, panibagong vlog tayo ngayon mga kapobre. So, latest update po sa barangay at SK election. Ito po, bagong-bago po to mga kapobre. At yung lagi nating inaantay na desisyon ng Korte Suprema ay wala pa rin. Kung matatandaan nyo mga kapobre, ay pinagkuminto ng Korte Suprema ang Malacanang, Kongreso, Senado at ang COMELEC. Pero hanggang ngayon po wala po tayong nabalitaan na reply mula sa mga nasabing ahensya. Pero ito po mga kapobre, latest po, ang Malacanang po ay inatasan na po ang Office of the Solicitor General na sila na ang magkomento patungkol doon sa petisyon ni Atty. Macalintal na i-declare na unconstitutional ang Republic Act 12232. So, ang tanong mga kapobre, pwede ba ang Office of the Solicitor General na sila ang sumagot doon sa petisyon ni Atty. Macalintal, imbes na ang dapat sumagot ay ang Malacanang, Kongreso, Senado at ang COMELEC? Yes po mga kapobre, pwede po ang Office of the Solicitor General. Kasi po ang Office of the Solicitor General, sila po ang abogado ng gobyerno. Ibig sabihin po, sila po ang magdepensa sa gobyerno, especially mga kapobre, kung kaso sa Supreme Court ang pinag-uusapan. So ito na ngayon, papasok na ngayon ang Office of the Solicitor General. So hindi na magbigay ng komento ang Malacanang through Executive Lucas Bersamin, bagkus ito ay gagawin na ng Office of the Solicitor General. Di natin alam kung ang dalawang kapulungan, Senado at ang Kongreso ay magbigay ng kanilang mga sariling komento. Sa mga nagtatanong naman kung pwede pa ba yun, kasi nga naglalaps na daw yung 10 days na binigay ng Korte Suprema. Ang sagot po mga kapobre ay pwede po humingi ng extension ang mga nasabing ahensya. Sila na po ang bahala kung ano ang kanilang irarason sa paghingi ng extension. So, yan po panigurado ay gagawa kagad ng komento yung Office of the Solicitor General kasi nga inatasan na sila ng Malacanang. Again, ang Korte Suprema po ay naka-break pa at magre-resume sila sa kanilang office is September 23 na. So yan lang po ang latest mga kapobre. Sa mga naghihintay katulad ko, abang-abang lang tayo. Ito na, papasok na ang Office of the Solicitor General. Sila na ang magiging tagapagtanggol sa Republic Act 12232. Ano kaya ang mangyayari? Unconstitutional ba or constitutional?
ang magiging hatol ng Korte Suprema. Abangan natin yan mga kapobre, at yan lang muna ang ating update sa ating barangay at SK election. Hanggang dito na lang muna mga kapobre. Bye-bye and God bless. Ingat po tayong lahat. Happy Monday everyone.